Alam mo bang minsan, hindi pala presence ng lalaki ang nakaka-addict sa babae, kundi yung absence niya? Oo, yung katahimikan mo, yung hindi mo siya agad nire-replyan, yung hindi ka sabik habang siya naman ay nagtataka kung ano ka ba talaga. Sabi ng mga Stoic, the more you control your desires, the more powerful you become. At sa modern dating, totoo yan. Kasi habang karamihan ng lalaki ay nagpapadala sa emosyon, may iilan na kalmado lang, parang walang pake. Pero sila yung iniisip ng babae gabi-gabi. Kaya kung gusto mong masabik siya sa'yo, hindi mo kailangan ng grand gesture, ng 24/7 na good morning message, or ng pa-sweet na memes. Ang kailangan mo ay disiplina ng isip. Tanungin natin to ng diretso, bakit parang laging ikaw ang mas sabik? Bakit kapag hindi siya nag-chat, para kang mababaliw? Bakit habang siya chill lang, ikaw naman nag-o-overthink na, may iba na kaya siya? Or baka hindi na siya interesado. Simple lang, kasi wala kang control sa sarili mong emosyon. At yan ang unang tinuturo ng Stoicism. Huwag mong hayaan na ang emosyon mo ang magdikta ng galaw mo. Isipin mo ito, may lalaki si Marco. Si Marco, tuwing mag-chat sa kanya si Mia parang nagpa-party sa puso niya. Pero pag hindi siya nag-reply, bigla siyang nade-depress. Hindi niya alam sa bawat pag-react niya, binibigyan niya si Mia ng power. Habang siya si Mia, kalmado lang. Hindi dahil mas mahal niya si Marco kundi dahil hindi siya attached. At dito pumapasok ang unang Stoic principle. Control what you can, detach from what you can't. Hindi mo kayang kontrolin kung kailan siya magre-reply, pero kaya mong kontrolin kung paano ka magre-react. Yan ang unang hakbang para maging misteryosong lalaking nakaka-addict. Hindi predictable, hindi needy, at may sariling mundo. Ang lalaki na laging available, laging naiiwan. Ito yung masakit pero totoo. Ang lalaking laging nandyan, laging available, laging handang mag-adjust. Sila ang unang nakakalimutan. Bakit? Kasi ang tao likas na hindi nasasabik sa madaling makuha. Kung lagi kang online, lagi kang handang sumagot, lagi kang nag-aalok ng oras, mawawala ang thrill. At sa utak ng babae magsisimulang pumasok ang thought na, kaya ko siyang balikan kahit kailan. Hindi ko kailangan mag-effort kasi andyan lang naman siya. Kaya habang iniisip mo na, baka mawala siya kapag hindi ko siya pinapansin. Ang totoo, mas lalo kang nawawala sa kanya dahil hindi na siya excited sa presensya mo. Kumbaga sa pagkain, kapag araw-araw adobo, hindi na masarap. Pero kapag paminsan-minsan lang, dun mo mararamdaman, grabe na-miss ko to. Ganon din sa relasyon. Kailangan maramdaman niya na hindi ka laging nandyan. Kailangan niyang maramdaman yung emptiness pag wala ka. Doon siya masasabik. Sabi nga sa Stoicism, kung kaya mong pigilan ang sarili mong impulsive actions, mas nagiging malakas ang epekto mo sa isip ng babae. Isang example to, may dalawang lalaki, si Ken at si Eli. Pareho silang gusto ni Bea. Si Ken typical good morning, good night, non-stop messaging, laging nagpaparamdam. Si Eli chill. Nagre-reply kapag may sense ang usapan, hindi agad sumasagot at laging may sariling ginagawa. Guess what? Sino ang mas iniisip ni Bea? Hindi si Ken kahit siya ang mas sweet. Si Eli ang naiisip niya kasi hindi siya maintindihan. At ang utak ng babae gusto ng mystery. Gusto ng something to figure out. Kaya kung gusto mong masabik siya sa'yo, wag mong ibigay lahat ng attention mo kaagad. Ibigay mo lang yung sapat para maramdaman niyang special siya. Pero bitinin mo siya para hanapin pa. Ang tawag ng Stoics dito ay the art of withholding. Hindi mo tinatanggihan pero hindi mo rin sobra-sobra binibigay. Kontrolado mo ang emosyon mo. Hindi ikaw ang kontrolado ng emosyon niya. Minsan tayo rin ang gumagawa ng sarili nating sakit. Kasi masyado tayong eager. Masyado tayong sabik, masyado tayong baka mawala siya. Pero sabi nga ng isang Stoic quote, kung totoo hindi mo kailangang habulin. Kaya kung gusto mong masabik siya sa'yo, ang unang hakbang ay itigil mo yung paghabol. Kasi sa bawat hakbang mong papalapit, siya naman ay papalayo. At ang masakit, akala mo effort ang magpapasaya sa kanya, yung pala presensya mo ang nagpapasawa. Ang solusyon, gawin mong presensya mo parang hangin. Hindi niya laging nakikita pero kapag nawala ramdam niya agad. Ngayon, paano mo ito gagamitin sa totoong buhay? Step 1, control your urges. Kapag gusto mong mag-chat agad, pigilan mo. Tanungin mo sarili mo, ito ba dahil gusto kong kausapin siya o gusto ko lang makaramdam ng validation? Kung validation lang, kalma ka muna. Kasi ang Stoic man, hindi nagpapaikot sa sarili ng emosyon ng iba. Step 2, focus on your own life. Masasabik lang siya sa'yo kung may buhay kang hiwalay sa kanya. Kung araw-araw ka lang nakaabang, wala siyang mamiss.
Pero kung nakikita niyang may ginagawa ka, gym, trabaho, passion, mas maiisip niya, bakit parang hindi ko na siya priority? At doon nagsisimula ang sabik. Step 3. Be emotionally still. Hindi ibig sabihin walang pakiramdam, pero kaya mong kontrolin ang reaction mo. Kapag nagtagal siyang mag-reply, chill ka lang. Kapag lumalayo siya, huwag kang maghabol. Kasi sa moment na magpanik ka, nawawala yung respeto. Ang kalmado nakakakit, ang desperado nakaka-turn off. Parang algorithm ng social media. Kung lagi kang nagpapakita, everyday posts, daily stories, nasasanay ang audience. Hindi na sila curious. Pero kapag nag-lie-low ka sandali, biglang lahat curious. Nasaan na siya? Anong ginagawa niya? Bakit tahimik? Ganon din sa relasyon. Ang absence mo ay hindi kawalan. Ito ay strategy. Ginagamit mo ito para lumalim ang kanyang desire. Ang tunay na lalaki hindi nagpapabida, hindi nagpapakyut para mapansin, kundi nagmumula sa disiplina, hindi sa emosyon. At yan ang dahilan kung bakit sa dulo, ang lalaking marunong magpigil, siya ang laging hinahanap. Si Carlo, tahimik, hindi clingy, may sariling goals. Siya yung tipo ng lalaki na kahit may gusto siya, hindi niya minamadali. Hindi siya nagpaparamdam araw-araw. Pero pag nagparamdam siya, may lalim, may intensyon, may bigat. Habang yung ibang lalaki nag-aalok ng oras, effort at presence, si Carlo nag-aalok ng mystery at value. At sa dulo, sino ang mas na-miss ni Leia? Si Carlo. Kasi hindi niya makuha ng buo. Ang tawag dito sa Stoicism ay emotional detachment with purpose. Hindi mo siya iniiwasan, pero hindi mo rin pinapahalagahan ang validation niya higit sa kapayapaan mo. Tuwing gusto mong mag-chat sa kanya, huminga ng malalim. Tanungin mo sarili mo, kung hindi ako magme-message, may mawawala ba sa akin? O baka mas may makikita akong peace sa katahimikan? Kung kaya mong piliin ang peace over impulse, unti-unti matutunan mong maging lalaking hindi nagmamadali, hindi sabik, pero siya ang sabik sa'yo. Tanong ko lang, bakit kaya kapag tahimik ka, dun siya biglang nagme-message? Kapag hindi ka na active, dun siya nagsisimulang mag-like sa mga lumang posts mo? At kapag hindi mo siya pinapansin, dun siya biglang nagiging curious? Simple lang ngayon. Kasi ang mystery ay gasolina ng desire. At ang isang lalaking marunong maging misteryoso ay parang libro na ayaw isara ng babae. Hindi dahil alam na niya ang laman, kundi dahil gusto pa niyang tuklasin. Sabi nga ng mga Stoic, kapag marunong kang manahimik, doon ka mas nagiging interesting. Bakit ka nawawala ng mystery? Ito ang tanong. Bakit parang hindi ka na nakaka-excite sa kanya? Bakit nung una lagi siyang curious pero ngayon parang wala na siyang gana? Kasi unti-unti binigay mo na lahat. Lahat ng tanong niya, sinagot mo agad. Lahat ng oras mo, nalay mo. Lahat ng kilos mo ay predictable na. Ang isang babae, kapag alam na niya kung kailan ka magte-text, kung paano ka magre-react, kung saan ka pupunta, nawawala ang thrill. Ang mystery ay parang apoy. Kapag sobra kang open, mawawala ang init. Pero kapag may konting tanong, dun siya lalong naengganyo. At yan ang hindi naiintindihan ng karamihan ng lalaki. Akala nila para masabik siya, kailangan nilang maging sobrang expressive. Pero sa Stoicism, kabaliktaran yan. Ang tunay na nakakabighaning lalaki, hindi kailangang magpaliwanag palagi. Isipin mo si Leo, tahimik lang, hindi madaldal sa chat pero kapag nagsalita, may laman. Hindi siya nagpo-post araw-araw pero kapag nag-post, boom, may impact. Hindi siya laging online, pero kapag nag-reply, may sense, may lalim. Habang yung ibang lalaki nag-aaksaya ng energy para mapansin, si Leo chill lang. Pero guess what? Siya ang pinakamas madalas i-check ng babae. Bakit? Kasi hindi siya maintindihan. At yung hindi maintindihan, yun ang pinaka nakaka-addict sa utak ng babae. Parang suspense movie. Ayaw mong i-pause kasi gusto mong malaman kung ano ang susunod na mangyayari. Ito ang malupit na katotohanan. Kapag sobra kang available at transparent, nawawala ang tension. Sa relasyon, ang tension ang bumubuhay ng attraction. Tingnan mo sa modern dating. Kung lagi kang nagme-message ng kumain ka na, kamusta ka, ingat ka, wala nang thrill, walang element of surprise, wala nang anticipation. Ang babae nasasanay. At kapag nasanay siya, nawawala ang sabik. Pero kapag marunong kang magpigil, kapag pinipili mo kung kailan ka lalapit at kailan ka mananahimik, dun siya biglang nag-iisip. May iba kaya siya? Bakit parang busy siya ngayon? May bago kaya siyang ginagawa? At yung mga tanong na yan ay nagiging apoy na nagbubuhay ng kanyang desire. Sabi nga sa Stoicism, hindi mo kailangang magpanggap
Ang kailangan mo lang ay hindi ibigay lahat ng sabay-sabay. Minsan akala mo kailangan mong laging magparamdam para hindi siya mawala. Pero minsan, ang pinakamabisang paraan para hindi ka makalimutan ay yung maramdaman niyang wala ka. Parang kanta na paulit-ulit. Kapag palaging pinapatugtog, nakakasuya. Pero kapag tumigil ka ng ilang araw biglang may kulang, yun ang gusto mong maramdaman niya. Yung emptiness ng presensya mo. Sabi ng mga Stoic, silence is a form of strength. At sa dating, ang katahimikan ay isang psychological weapon. Ang mga average na lalaki, naglalaro ng basketball. Mabilis, todo effort, habol agad ng points. Pero ang stoic man, naglalaro ng chess. Tahimik, strategist. Hindi laging gumagalaw pero kapag kumilos, may purpose. Kaya kung gusto mong masabik siya sa'yo, maging chess player ka, hindi sprinter. Hayaan mong mauna siya minsan. Hayaan mong siya ang magtanong, bakit parang nag-iba ka? Doon mo makikita, nagkakaroon na ng psychological pull. Isa sa pinaka-epektibong prinsipyo ng Stoicism, pagdating sa relasyon ay ang tinatawag nating law of scarcity. Ang tao natural na naadik sa mga bagay na bihira, hindi araw-araw mo nakikita. Kaya kapag nakita mo may impact, ganun din sa presensya mo. Kapag lagi kang andyan, hindi ka na special. Pero kapag madalang nagiging event ang bawat interaction. Kaya kung gusto mong masabik siya, maging scarce but valuable. Hindi ka laging andyan, pero kapag dumating ka, ramdam niyang totoo ka. Ngayon, paano mo to gagawin sa totoong buhay? Ito ang Stoic formula para maging magnetic ng hindi needy. One less talk, more depth. Hindi mo kailangang laging magkwento. Ang kailangan mo ay intentional presence. Kapag nag-usap kayo, wag puro small talk. Magbigay ka ng lalim. Tanungin mo ng anong nagpapasaya sa'yo lately. Hindi lang kumain ka na. Gamitin mo yung moments nyo para iparamdam na iba ka sa mga ordinaryong lalaki. 2. Don't chase, replace with purpose. Kapag hindi siya nagre-reply, huwag kang maghabol. Gamitin mo yung oras sa sarili mo. Gym, passion, goals, or even silence. Kasi kapag naramdaman niyang hindi mo kailangan ng validation, magugulat siya. Gusto niyang makuha ulit yung attention na dati ay libre lang. 3. Be calm under emotional pressure. Ang stoic man ay parang tubig sa ilog. Kahit may bato sa gitna, tuloy lang ang agos. Kapag hindi mo na kaya kontrolin ang emosyon mo, isipin mo, hindi ko siya pagmamay-ari, ang sarili ko lang ang akin. At sa mindset na yan, nagiging malaya ka. At ironically, doon ka mas hinahanap. Napansin mo ba kung sino ang tahimik sa social media? Sila ang mas intriguing. Yung hindi laging nagpo-post, hindi naglalagay ng good night quotes, pero biglang may isang story na ang simple, pero may dating. Gusto mong makuha yung effect na yon. Hindi mo kailangang magpanggap, pero kailangan mong matutong hindi ipakita lahat. Ang stoic man ay hindi nagtatago, pero marunong pumili kung kailan siya magpapakita. Sabi ni Marcus Aurelius, kapag kaya mong pigilan ang urge na magpakita palagi, kaya mong kontrolin ang desire. At kapag kaya mong kontrolin ang desire, ikaw ang may hawak ng power dynamic sa relasyon. Hindi mo siya kinokontrol, pero ikaw ang nagdidikta kung kailan siya masasabik. May kwento ako sa'yo. Si Daniel, palaging sweet sa girlfriend niya. Laging nagsisend ng memes, quotes, selfies, maraw-araw. Hanggang sa isang araw bigla siyang tumahimik. Hindi cold pero reserved. Bigla siyang naging focus sa gym, sa trabaho, sa sarili niya. Sa una walang reaction si girlfriend. Pero paglipas ng ilang araw biglang nagbago ang ihip ng hangin. Siya na ang unang nagme-message. Miss na kita ah. Bakit parang nag-iba ka lately? Bakit? Kasi ang babae ay na-addict sa consistency pero nasasabik sa mystery. At ang stoic man, hindi kailangang magpanggap. Natural na siyang kalmado. Kaya yung mystery automatic na lumalabas. Isipin mo yung ulan sa tag-init. Dahil madalang bawat patak ay inaabangan. Ganon ka dapat. Hindi araw-araw umuulan ang presence mo. Pero kapag dumating ka, ramdam hanggang buto. Hindi quantity ang susi kundi impact. Huwag mong i-post lahat ng ginagawa mo. Iwan mo yung ibang bagay sa imagination niya. Let her wonder kung nasaan ka at anong ginagawa mo. Ang curiosity ay seed ng desire. Huwag kang laging mag-explain. Kapag may tanong siya, sagutin mo ng simple. Hindi kailangan detalyado. Kasi kung lahat ay alam niya na, saan pa ang thrill? Huwag kang reactive. Kapag may sinabi siyang nakakasakit, kalma ka lang. Kasi kapag hindi ka nagpapaapekto, nagkakaroon siya ng respeto at sabay-sabik. Ang stoic man ay parang dagat, tahimik sa ibabaw pero malalim sa loob. At habang sinusubukan siyang basahin ng babae, lalo lang siyang nahuhulog sa lalim nito. Hindi mo kailangang habulin ang excitement. Ang kailangan mo lang ay i-control ang presence mo.
Kapag marunong kang manahimik, kapag marunong kang maghintay, kapag marunong kang hindi sumabay sa bawat bugso ng emosyon, doon ka nagiging lalaki na hindi lang gusto, kundi kinahuhumalingan. Napansin mo ba to? Kapag ikaw ang humahabol, lumalayo siya. Pero kapag ikaw ang biglang tumahimik, siya naman ang unang nagte-text. Bakit parang nag-iba ka? Okay ka lang ba? Miss na kita ah. Ang ironic, di ba? Kapag binuhos mo lahat wala siyang gana, pero kapag umatras ka, bigla siyang naguguluhan, biglang nagkakaroon ng sabik. Sabi nga ng mga Stoic philosophers, withdraw into yourself and you will find your strength. At sa mundo ng modern dating, ang ibig sabihin nito ay, kapag natutunan mong tumahimik doon ka nagiging pinakamalakas. Ito ang realidad na maraming lalaki ang ayaw tanggapin. Habang mas pinipilit mong mapalapit, mas lumalayo siya. Bakit? Kasi nararamdaman ng babae kapag kulang ka sa kontrol sa sarili mo. Nararamdaman niyang ikaw ang nangangailangan at siya ang may kapangyarihan. At sa psychology, kapag naramdaman ng tao na may kontrol siya sa'yo, nawawala ang attraction. Halimbawa, kapag may nagte-text sa'yo araw-araw ng kumain ka na, kumusta ka na, kahit di mo nire-replyan, ano nung nararamdaman mo? Dahil palagi siyang nandyan, hindi mo na siya pinapansin. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil hindi mo kailangang habulin ang laging available. Ganon din ang babae. Kung lagi kang andyan, hindi ka na thrill. Comfort zone ka na lang. At ang comfort zone ay hindi nakakapanabik. Karamihan ng lalaki. Kapag nakaramdam ng distansya, natatakot. Bigla silang magpo-post ng pa-emotional quotes, magme-message ng, namimiss kita, o magpapadala ng sorry kung may nagawa akong mali. Pero sa mata ng isang babae, ang nakikita niya ay hindi sincerity, kundi insecurity. At dito nagkakamali ang marami. Kasi habang gusto mong ipakita ang effort, ang nakikita niya ay desperation, samantalang ang stoic man iba. Kapag naramdaman niyang may distansya, hindi siya nagpapanik. Kasi alam niyang, ang distansya ay hindi rejection kundi strategy. Sabi ng mga stoic, hindi mo kayang pilitin ang emosyon ng iba, pero kaya mong kontrolin kung paano ka magre-react. At yan ang pinakamatinding paraan para manatiling desirable. Minsan hindi mo napapansin. Ikaw na pala ang nagbibigay ng discount sa sarili mo. Masyado kang madali, masyado kang available, masyado kang nag-a-adjust. Pero tandaan mo to, ang bagay na laging nandyan, hindi na hinahanap. Kung gusto mong hanapin ka, kailangan mo munang mawala. Hindi dahil gusto mong manakit, kundi dahil gusto mong ibalik ang balance. Ang stoic man ay marunong umatras hindi dahil sumuko siya, kundi dahil alam niyang, ang tunay na pagmamahal hindi kailangang habulin. Ngayon, paano mo magagamit ang emotional distance para mas lalong masabik siya sa'yo? Step 1. Detach, don't disappear. Hindi mo kailangang mag-ghost. Hindi mo kailangang magpanggap na wala kang pakialam. Ang kailangan mo lang ay hindi mo ilagay ang emosyon mo sa kanya. Ang detachment ay hindi coldness. Ito ay self-control. Kapag hindi siya nag-message, huwag kang magreklamo. Kapag nakita mong active siya pero di nagre-reply, huwag mong i-overthink. Sabihin mo sa sarili mo, ang response niya ay hindi sukatan ng halaga ko. Ang stoic distance ay hindi tungkol sa pagiging deadma, kundi tungkol sa pagbibigay ng space para sabikin ka. Step 2. Focus on building emotional scarcity. Ang tao naghahangad ng mga bagay na bihira, at ang mga lalaki na marunong maglaan ng space, sila ang nagiging bihira. Kung lagi kang available, nawawala ang emotional scarcity. Pero kung marunong kang mag-prioritize ng sarili mong mundo, trabaho, gym, pamilya, kaibigan, goals, unti-unti niyang mararamdaman na hindi umiikot ang mundo mo sa kanya. At doon nagsisimula ang curiosity. Bakit parang hindi na siya gaya dati? May iba na ba siyang pinagkakaabalahan? Sino bang kasama niya ngayon? At kapag nagsimula na siyang magtanong, ibig sabihin nagsimula na siyang masabik. Step 3. Use silence as seduction. Ito ang stoic secret weapon, katahimikan. Hindi mo kailangang laging may sagot. Hindi mo kailangang laging magpaliwanag. Ang katahimikan mo ay pwedeng maging mas malakas pa kaysa sa anumang sweet message. Kapag may tampuhan, huwag agad magpaliwanag. Kapag may misunderstanding, huminga muna. Kasi minsan sa katahimikan mo, doon niya maririnig ang sarili niyang damdamin. Sabi nga ng Stoics, silence is not the absence of communication. It is the presence of control. At ang iyong control na yan, yun ang dahilan kung bakit siya nagkakaroon ng emotional craving sa'yo. Ang stoic man ay parang aroma ng kape sa umaga. Hindi siya sumisigaw para mapansin. Pero kapag naamoy mo, hindi mo mapigilang hanapin. Ganon din dapat ang energy mo.
Hindi ka nagpaparamdam para mapansin, kundi nararamdaman ka dahil hindi mo pinipilit. Kapag ikaw ay kalmado, kapag ikaw ay may sariling mundo, kapag kaya mong maging okay kahit wala siya, dun siya matatakot mawala ka. Si Andre dati laging nag-aabang ng message. Tuwing scene lang nade-depress. Hanggang sa isang araw napagod na siya. Hindi dahil sumuko kundi dahil na-realize niya. Hindi ko kontrolado kung kailan niya ako kakausapin. Pero kontrolado ko kung paano ako mabubuhay. So nag-focus siya sa sarili. Nag-gym, nagbasa ng Stoic books, nagtrabaho. Tahimik lang. Pagkalipas ng ilang linggo, biglang nag-message si Mia. Uy, long time no talk, kamusta ka? Hindi dahil miss niya si Andre physically, kundi dahil miss niya yung attention na dati libre lang. At nung nawala yun, dun niya na-realize ang halaga. Ganon ang Stoic way. Hindi mo kailangang humabol para hanapin ka. Kailangan mo lang magpahinga at hayaan siyang maghabol. Ang Stoics ay naniniwala sa space between stimuli and response. Sa pagitan ng nangyayari at sa reaksyon mo, nandun ang kapangyarihan mo. Sa pag-ibig, ganun din. Sa pagitan ng presensya mo at katahimikan mo, doon nabubuo ang longing. Kaya kung gusto mong masabik siya, hindi mo kailangan ng 100 na mensahe. Kailangan mo lang ng isang tahimik na gabing hindi siya sinagot. At sa gabing yon siya mismo ang magtataka. Bakit parang iba na siya ngayon? Bakit parang kalmado siya kahit ako tong nagdadrama? At doon, unti-unti siyang mahuhulog, hindi dahil sa effort mo, kundi dahil sa disiplina mo. Sabi ni Epictetus, kapag sobrang pinanghahawakan mo ang isang tao, nawawala ang respeto sa sarili mo. Pero kapag natutunan mong hawakan siya ng maluwag, mas lalo siyang kusang lumalapit. Ang Stoic man, hindi niya kinakatakutan ng pagkawala. Kasi alam niyang kung totoo, babalik yun ng kusa. At kung hindi, ibig sabihin, hindi niya kailangang balikan. Sa social media, napansin mo ba? Kapag bigla kang naging inactive ng ilang araw, biglang tumataas ang engagement mo pagbalik mo. Ganon din sa relasyon. Kapag sobrang visible ka, nagiging background noise. Pero kapag bigla kang nawala ng konti, biglang nagkakaroon ng attention spike. Kasi ang tao ay program na magpansin kapag may kulang. Kaya kung gusto mong mapansin, hindi mo kailangang sumigaw. Kailangan mo lang manahimik. Huwag mong sagutin agad ang bawat message. Bigyan mo ng oras. Hindi dahil pa hard to get ka, kundi dahil may sarili kang priority. Mas nakakaakit ang lalaking hindi laging available. Pag nagtanong siya ng personal, huwag mo agad ibuhos lahat. Sagutin mo ng simple pero intriguing. Halimbawa, busy ako sa bagong project. Hindi mo kailangang i-explain kung ano yun. Hayaan mo siyang magtanong. Kapag nag-away kayo, huwag agad maghabol. Huminga muna. Kasi minsan, hindi mo kailangang sabihin ang totoo para maramdaman niya ito. Kailangan mo lang tumahimik. Ang Stoic lover ay hindi malamig, kundi malalim. Hindi siya walang pakiramdam. Pero hindi siya nagpapadala sa emosyon. Kapag may problema, hindi agad siya nagre-react. Kapag may tampuhan, hindi agad siya nagme-message ng sorry. Hindi dahil wala siyang pake, kundi dahil ayaw niyang gawin ang kilos na galing sa takot. Gusto niyang bawat galaw niya ay galing sa kapayapaan. At ang ganitong aura, ang pinaka-nakaka-addict sa babae. Kasi bihira ang lalaking tahimik pero may bigat ang presensya. Ang Stoic man ay parang buwan. Tahimik, kalmado, pero siya ang dahilan kung bakit gumagalaw ang alon. Hindi mo kailangang sumigaw para makaapekto. Kailangan mo lang manatiling totoo sa orbit mo. Ganon din sa relasyon. Huwag kang maging araw na masyadong maliwanag at nakakasilaw. Maging buwan ka. Hindi laging nakikita, pero palaging nararamdaman. At tandaan mo, ang taong marunong umatras hindi nawawala. Siya ang laging naaalala. Kung gusto mong matutunang paano maging lalaking kalmado pero nakaka-addict, tahimik pero di makalimutan, i-comment mo sa baba. Distance creates desire. At kung gusto mo ng mas malalim pang mga content tungkol sa stoicism at relasyon, i-like mo tong video, i-share mo sa kapwa lalaki, at huwag kalimutang mag-subscribe para matutunan mo kung paano maging stoic lover. Isang lalaking marunong maghintay, marunong magpigil, at marunong magpamis nang hindi umaarte